Ayop ka. Oh, ito pa. Oh. Oh, panoorin ito. Ito mahaba-haba ito eh. Mahaba-haba itong sagot niya rito eh. Oh, dito natin panoorin yung kanyang ano. Oh, sige, pasok, Claire. In that lengthy response, you did not mention the word apology. Oh, di ba? Kasi ang haba nung response niya eh. Ang haba nung response niya. She did not mention anything or she did not apologize doon sa mga nasaktan. Di ba? Putsang inang yan. Mga reporter mismo nagtatanong, ma'am, ang haba nung sinabi mo, pero hindi mo kinorek yung pagkakamali mo. Pinagtanggol mo lang yung sarili mo. Alam ko naman, abogado ka. Pagtatanggol mo yung sarili mo. Pero hindi ka man nag-apologize, ma'am. Ang kapal ng mukha mo. Kaya galit na galit si Daryl Yap eh. Sabi ni Daryl Yap, oh. Teacher, ang mga nanay ko. O ako na lang magmumura. Putang ina mo lalo, Claire Castro. Gago, di ba? Oh. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi. Never po ako nanisi ng mga guro. Kakasabi mo lang, yung iba kasing mga guro, imbis na magturo ng kabutihang asal, kasamaang asal lang tinuturo. Hindi ba paninisi yun, Claire Castro? Tagalog man yun. Kahit naman tanga na tao, may intindihan naman yung Tagalog mo. Hindi, kung in-English mo yan, pwede magkaroon ng konting language barrier. Kung binisaya mo yan, pwedeng nakaintindi lang mga Bisaya ay mga Tagalog, hindi. Kinapampangan mo yan, sana nakaintindi yung mga taga-Kapampangan lang. Hindi Tagalog eh, sinabi mo eh. Kasi yung ibang mga guro, so sinisi mo yung ibang mga guro, nanisi ka? Ano sinasabi mo na wala akong sinising guro? Pwede mong sabihin na hindi ko nilahat yung mga guro. Ang sabi ko, may mga ilan lang. Masasaktan ka kung kasama ka doon sa mga guro na nagtuturo ng masamang asal. Hindi ka masasaktan kung nandoon ka sa mga guro nagtuturo ng mga kabutihang asal. Boss, di pakibati mga apo ko. Si Jacques, Jana, Jaiden, mabuhay ka, Mel Basco, yung mga apo mo. Huwag mo panoorin dito. Wala matututunan yung mga apo mo dito. Baka mamaya sabihin nila, oh ayan, may mga nanonood kay Boss Dada mga bata, nagmumura na yung mga bata. Napakasinungaling ng putang inang babae na ito, no? Sabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking itinaliwanag sa inyo para po maibsan. Nandoon ka na eh, sa mga nagdaramdam. Ang kasunod nun, pasensya na po, hindi po yun para sa inyo. Yung pong aking galit kahapon ay para dun sa mga teacher na hindi gumaganap sa kanilang tungkulin. Pero para po sa mga teacher na gumaganap sa kanilang tungkulin, taas po ang kamay ko sa inyo. Oo, pasensya na po na nadamay kayo doon sa aking statement na very generic. Oo, pero ang pinatatamaan ko lang po doon yung mga masasamang teacher. Hindi naman po kayo yun. Oo, meron naman po talagang masasamang teacher. At least man lang kahit papaano ganyan, pangit yung construction, pero kahit papaano, medyo ano mo yun, meron kang humility. Apologetic ka sa kabobohan mo. Eh hindi eh. Putsang ina, sinabi niya nga na nandito na siya, putya, hindi niya pa rin talaga nag-sorry eh. Yung inyong sama ng loob, kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. I would like to get your statement lang po on yesterday's... May nagsasabi dito, boss, hindi mo man lang ba, itatapik yung pagbaliktad ni Gutesa? Ano bang itatapik mo pa dun? Ano pang itatapik natin dun sa pagbaliktad ni Gutesa? Nasabi niya na. Yung mga sinabi niya, malinaw na malinaw yun. Diego Chumuchuri, bakit ikaw nagpapaliwanag sa nararamdaman nila? O nga. Tangina niya, spokesperson na rin siya ng mga teacher. Gagong putya. Yung kay Orly Gutesa na yun, mga bossing, putyang naman, alam naman natin yun eh. Itatapik pa ba natin yun? It's a no-brainer. Ito si Orly Gutesa, sinasabi pa nga naman nila noon pa na bumaliktad ito kasi nga na-pressure. Mismong asawa niya eh. May audio recording ng usapan nila nung asawa niya. Liza Gonzalez, mabuhay ka, God bless you. Salamat sa iyong tulong, mapupunta ka sa langit, promise. Sinabi na nga nila, may audio recording, hindi nyo ba narinig yun, na nag-aaway sila mag-asawa? Bakit? Bakit natatakot siya kasi nga napipressure siya kasi may mangyayaring masama sa kanila. So yung kay Gutesa na yan, katulad nung 4 na bumaliktad na Marines, putyang pera-pera yan, ang bobo lang talaga nito ni Gutesa at saka nung 4 na Marines. Napakabobo niyan kasi akala nila mababayaran sila. Akala nila ibibigyan sila ng pera, pabuya doon sa ginawa nilang pagbaliktad. Hindi na mawawala sa isip ng tao yun. May mga video pictures na kasama si Gutesa sa delivery ng mga maleta eh. Papaano mo i-deny yun? Hindi naman kayo bellboy. Hindi naman kayo hindi naman kayo hotel. Nagtatrabaho kayo as bodyguard security ni Zaldico. May mga dala kayong maleta o may mga picture na kumakalat na yung maleta talaga ang laman pera. So kanino maniniwala ang tao? Doon sa pagbaliktad nila o doon sa unang test statement nila, mantakin mo, pinangakuan daw siya ng 150 million. Sinong gago ang mangangako sa'yo ng 150 million
para lang magsalita dyan, sino ka ba? Kundi sana kung magbabayad si Mike Defensor, pari na yung binayaran niya. Ba't nagbayad pa siya ng tao na ganyan? Tsaka, tangin na 150 million? Babayaran ka, di ka naman kilala. Buti sana kung may posisyon ka sa gobyerno. O, di sana hinanap na lang nila yung sekretary ni sekretary ni Zaldico. Tapos ano nila, sekretary ka ni Zaldico, listed ka talaga as empleyado ni Zaldico. Kung babayaran kita para magsalita against kay Zaldico, yun na sana binayaran ko. Mantakin mo binayaran nila, mababang uri ng tao. Hindi ka ba naman tanga? Maraming salamat kay Leticia Stalker. Sa iyong sa iyong GCash, mabuhay ka. Ano yun na pressure yun? Mas hindi na mawawala, mabubura sa isip ng tao yung mali-maliit ang pera ng dinideliver nila. Hindi na mawawala yun. Si Delia Soriano, ayaw ko kay Sara. Huwag ka mag-alala, ayaw din niya sa'yo. Hindi ka naman importante. Tanga. Kahit ayaw mo sa kanya, putang ina, himuri mo na lang tumbong ni Bongbong, higupi mo yung baha dyan sa lugar ninyo. Yun lang masasabi ko, mga bossing. Yan lang ang sinasabi ko. Yung kay Orly Gutesa na yun, wala na yan. Kailangan nilang ilabas ito as ngayon kasi nga, ang dami nilang mga balita na kailangan ilabas para mapagtakpan yung mga katarantaduhang pinaggagawa nila. Para mapagtakpan yung mga katarantaduhan ng mga pagnanakaw nila. Kaya kailangan gagawa sila ng kaliwat kanan ng mga balita. Itong sa Zamboanga pagpatay na ito, nila to, sasalsalin nila ng sasalsalin to. Para makalimutan natin kasi palpak man na yung palpak na yung impeachment nila. Tapos ang tao, binabaha ngayon, hinahanap, flood control. Pag nakita ninyo, talagang galit na galit sila. So ano na yan? Wala na yan yung kay Gutesa, hindi na hindi na mag-tatraction yan. Wala na maniniwala dyan. Yung una nilang sinabi, mantakin mo, isa siya nagsabi. Buti sana kung isa lang siya na testigo. Hindi, ang dami sila 18 sila 19 pang 19 siya Bumaliktad yung 4 plus meron pang so 19 sila, nawala yung 5. Meron pang 14. May 14 pa mga bossing na mga matatapang na mga sundalo na pinaninindigan nila yung kanilang partisipasyon sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan Kanino tayo maniniwala? Sa 5 o sa 14? Tapos meron pa silang ganyan, talimpok-pok. Di ba? Meron pa silang mga kung ano-ano mga kaso. Tangina ninyo, wala na yan. Wala na yan mga bossing. Ano na yan? Tapos na yan. Tapos na ang kanilang mga maliligayang araw. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
walang